Bago ho tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo muna ho'y dumulog sa panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya at pagpapala na ipinagkaloob niyo sa amin ngayong umagang ito na mag-aral ng iyong mga salita. Nawa Panginoon ay ito ay maging kapakinabangan sa aming pag-unlad ng aming mga espiritual na paglago at upang maging katulad po namin ang iyong anak na si Jesucristo sa aming mga buhay. Nawa, ikaw lamang po ang siyang maitaas, maparangalan at madakila ngayong umagang ito. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Sa ating pong pag-aaral ng Doctrine of Salvation, nasa isa sa mga pinakamahalagang paksaho tayo na kailangan nating maunawaan. Okay? Ang God's decree on election of salvation ay isa sa mga pinakamahaba at importanteng topic na kailangan nating maunawaan bilang isang mananampalataya. At ngayon tatalakayin natin ang isang paksa kaugnay sa hinirang o tinatawag na elect or election. Ngunit ito ay sa mas malawak na saklaw sapagkat ang pag-uusapan natin ay ang pinakaugat o root of our salvation sa pagpapala ng kaligtasan na tinatamasa ng isang mananampalataya. So, kailangan nating isalang-alang ang mga bagay na madalas nangyayari sa tuwing ipinapangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos. So, kahit sa ilang taon na, sa gaano katagal na, sa parehong mga ngaral na nagtuturo doon sa lugar na yon o doon sa place na yon, at parehas ang mensahe. So, kaparehas ng mensahe. Kailangan natin i-consider, halimbawa may dalawang tao na nakikinig sa isang mga ngaral na yon, katulad nung nasa gawain natin sa Marcos, ang ipinapangaral natin ng Ebanghelyo is meron tayong isang mensahe nang galing sa isang mga ngaral. Ngunit ang isa ay naligtas at ang isa naman ay hindi. Kaya maaari nating itanong ngayon, ano ang pagkakaiba nila? What is the difference? Dahil ba ang isa ay mas matalino kaysa dun sa isa? Dahil ba ang isa ay mas karapat-dapat kumpara dun sa isa? Kaya kung ano nga ba ang tunay na dulot ng pagkakaibang iyon? So, what's the difference? Bakit parehas ang message, parehas ang nagsalita, nangaral, ngunit iba ang naging tugon ng mga nakikinig. So, sino ang gumagawa ng pagkakaibang iyon? Okay? Kung tutusin, ang kariwang kasagutan ho doon is dahil tumugon yung isa ay hindi. Sa ibang salita, ang taong tumugon ay nagkaroon ng response sa message. Okay? Kapag ang kalooban ay tumugon, inililigtas ng Diyos ang taong iyon. At ang isa naman, kapag hindi siya tumugon, hindi siya inililigtas. So, bagamat may katotohanan ang paliwanag na iyan, gaya ng ating nakikita, so ang tatalakayin natin ngayon ay ang pinakaugat, pinaka-root of the cause of salvation, at ang pinakasanhi, ang ultimate cause ng kaligtasan. Okay, let's start by reading our text coming from 1 Corinthians chapter 4, verse 7. Makipagbukas po kayo sa akin sa 1 Corinthians chapter 4, verse 7. Ito ang sabi ni Pablo, sapagkat sino ang nakakakita ng kaibahan mo? At kung nasa iyo na hindi mo tinanggap, at kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? So, sinasabi ngayon ni Apostle Pablo sa kanyang pangangaral na ang mga ministro ng mga pinuno doon ay nagkakaroon ng pagkapangkat or nagkakaroon ng hidwaan sa mga Korinto. Sa halip na pigilan nila ang pagpapangkat-pangkat na to dahil sa kanilang mga kaloob, ipinagmamayabang pa nila ang kanilang mga kaloob.
Kaya nga ang tanong ni Pablo sa kanila, ano ba ang dapat nilang ipagmalaki? Gayong lahat ng kanilang natatanging kaloob ay mula sa Diyos. All that they have is coming from the Lord. Sabi niya, hindi nila maaaring ipagmalaki na parang kanila mismo ang mga yon. Nang hindi nila nilalapastangan ang Diyos, dapat nilang isipin na ang iyon bilang mga pagpapala na ipinagkaloob sa kanila dahil sa biyaya ng Diyos. So ito ang dapat ho nating bilang isang mananampalataya, ito ang kailangan ho nating prinsipyo na kailangan maunawaan. Wala tayong dahilan upang ipagmalaki ang ating mga kakayahan, ang ating mga kasiyahan, ang ating mga nagawa. Dapat maunawaan natin, lahat ng mabuting meron tayo, kung ano man tayo ngayon, mga nagawa natin, na-achieve natin, ay mula sa malaya at saganang biyaya ng Diyos. Kaya ang lahat ng pagmamataas, pagmamapuri sa ating sarili, ay dapat nating iwasan o hindi dapat natin ginagawa. So wala tayong anumang bagay na tunay na maituturing atin. Lahat ng ating mga pag-aari, lahat ng ating buhay, lahat ng ating meron tayo ngayon, ay tinanggap natin mula sa Diyos. Kaya ito ay isang kamangmangan o walang paggalang sa Kanya kapag ipinagmamayabang natin ito sa iba. Ito rin ang sinasabi ngayon ng awit 115 verse 1. Hindi sa amin, Panginoon. Hindi sa amin, kung hindi sa iyong pangalan ang kaluwalhatian. Lahat ng meron tayo ngayon, sinasabi ng Psalms din, is hindi lahat ito sa amin. Galing ito lahat sa inyo at sa iyo lamang ang kaluwalhatian. Maari nating sabihin, halimbawa, ang isang pulubi ay umaasa lamang sa ibinibigay lamang sa kanya. Tama po ba yun? Umaasa lamang sa kanya. At kapag binigyan siya, siya ay nagagalak dahil binigyan siya ng anuman. Ngunit kapag ipagmamalaki niya yon, ipinagyayabang niya ang kanyang kahirapan. Pinagmamayabang niya ang kanyang kahinaan. At ipinagmamayagan niya ang kanyang kakulangan. So kailangan nating tandaan, ang wastong pananaw ng ating utang na loob sa Diyos ay sa biyaya sa pamamagitan ng ating mga pagtanggi sa ating mga sarili. Katulad nung sermon natin kanina, dapat kailangan nating itanggi ang ating sarili. It should be all coming from the Lord. Now, sa ating pag-aaral ng salvation of election, yun yung sinasabi ngayon. Anong ang iyong ipagmamalaki? Na ang lahat ng mga tinanggap mo ay galing sa Panginoon. Ikaw ay hinirang ng Diyos, bakit hindi ka umaasal na bilang hinirang ng Diyos? So ano ho ba ang tinatawag na elect? Actually, the terminology of elections coming from the Old Testament, ang ibig sabihin, to choose or elect. Mababasa ho natin sa Book of Isaiah. Ganon din sa New Testament. Kalat sa New Testament, ang word na elect, ang election, elect, or to choose from oneself. Ibig sabihin, pinili or pumili ang ibig sabihin ng elect. Ang ordinaryong use niyan is una, dapat, if you are choosing, they are presented of choice. Ibig sabihin, meron kang pagpipilian. Nauna-unahan natin, if you are choosing, meron kang pagpipilian or meron kang option. Kapag iisa lamang ang iyong option, wala kang choice. Okay? Wala kang choice doon kasi isa lamang. Okay, that's the concept behind choosing. Pangalawa, the selector is free from decision making. Malaya siyang pumili ng gusto niya. Okay? Maari nating ihalimbawa ito sa mga kapag wag naman sana mangyari kapag nasa ikaw ay or ang isang tao ay hino-hold up. Sabi niya, pumili ka. Ibigay mo ba sa akin ang iyong mga wallet, pera, or sasaksakin kita? So that's not an option. Wala kang option doon.
hindi ka malayang pumili ng anuman. Okay, yun ang ibig sabihin doon. Pag sinabi kang meron kang choice, is you have the freedom to choose. Meron kang pagpipilian at meron kang kalayaan para pumili. Lastly, is the objective of choice is the disposal of the selector. Ibig sabihin, may kakayahan kang pumili ng gusto mo. Pwede kong mahalimbawa ito sa gusto kong manirahan sa Amerika. Okay? In my capability, hindi ko kayang pumunta ng Amerika. Hindi ko kayang bumili, mamuhay sa Amerika. It will become a wish sa akin. It's not a choice. Ang ibig sabihin ng pag pumipili ka, kaya mong gampanan, kaya mong gawin ang iyong desisyon. Okay, yun ang ibig sabihin po nun. So una, meron kang pagpipilian. Pangalawa, you have freedom to choose. Pangatlo, you have capability to choose. Halimbawa ho nito is sa pababasa natin sa 1 Samuel 17, kung saan pumili si Haring David ng mga bato na gagamitin panlaban kay Goliath. Okay? Ganun din sa 1 Samuel din, na kung saan si King Saul is pumili ng kanyang mga tauhan. Okay? And then mababasa rin natin sa Book of Luke na kung saan ang mga tao ay pumipili kung saan sila uupo. Ito ay ang halimbawa ang talinghaga ng kasalan. Kung saan na dapat, kung ikaw ay pupunta sa kasalan, ay umupo ka dun sa pinaka dulo. At kung ikaw ay nakita, na ikaw ay importanteng tao, paupuin ka sa pinaka unahan. So that kind of example. So ibig sabihin, when we are choosing, most likely, kapag tayo ay namimili, most likely, is ginagamit natin kung ano yung para sa ikabubuti natin. Tama po ba? Kung ikaw ay pipili ka kung ano ang mas pabor para sa iyo. Katulad nung halimbawa kanina sa kay Abram at kay Lot, binigyan ang pagkakataon na si Lot na pumili, ang pinili niya ako yung pabor sa kanya. Si Lot. Okay? Si Lot ay pumili ng kung ano yung nakita niyang mas pabor kaysa sa kanya. So his decision was made coming from his own benefits. So ano nga ba ang elect? The biblical definition of elect is coming from, kunin po natin sa Canons of Dort. Sabi niya, election is the unchangeable purpose of God, whereby, before the foundation of the world, He has out of mere mercy, according to the sovereign good pleasure of His own, chosen from the whole human race, which had fallen through their own fault from their primitive state to reconstitute their sin and destruction. Sinasabi ng Canon of Dort, ang mga hinirang ay hindi nagbabagong layunin ng Diyos. Kung saan, bago pa itinatag ang sanlibutan, pinili na niya sa pamamagitan lamang ng kanyang biyaya. At ayon sa kanyang sariling kalooban, ang isang tiyak na bilang ng mga tao ay mula sa sangkatauhan ay nahulog dahil sa ating mga kasalanan at sa kapahamakan. Dahil dito, wala tayong sariling kakayahan upang tayo ay maligtas. Kaya tayo ay itinubos. Tinubos tayo ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang pahayag na ito, ang ibig sabihin, ang lahat ng mananampalataya ay pinili pa, nung una pa, ng ating Panginoong Diyos. Wala tayong maipagmamayabang. Wala man tayong maipagmamataas. Dahil sa ating sarili, tayo ay niligtas. Dahil ito ay kalooban mula sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. So may apat na preposition ho tayo about the election unto salvation, but sa loloobin ho, iisa-isahin ho natin ang mga yan, kung loloobin, but sa umagang ito, isa lamang ho ang ating pagtutuunan ng pansin. We focus on the proposition number 1.
It is sovereign on His ground. Ibig sabihin, it is based on God's pleasure. And it is excluded for a foreseen condition in man as cause of election. So, ibig sabihin, hindi para sa atin. It's not because of you. It is all about our Lord, para sa Kanyang katuwiran at para sa Kanyang kaluwalhatian. Mababasa natin sa Matthew 11, 25 to 27. Kindly open your Bible ho, especially with verse 26. Sabi ho ng verse 25, "Nang oras na iyon ay sinabi ni Jesus, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinapahayag mo sa mga sanggol." Verse 26, "Oo, Ama, sapagkat gayon ang pagpapala mong kalooban. So ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ng aking Ama, walang makakakilala sa anak kung hindi ang Ama, at walang makakakilala sa Ama kung hindi ang anak. Ang sino mang pinili ng anak ay pagpapahayagan niya." Ang ibig sabihin, it was all been chosen by our Lord. Pinili pa tayo, pinili ang mga mananampalataya nung una pa lamang dahil sa Kanyang kalooban, hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa. Ganon din ang mababasa natin sa Ephesians chapter 1, verse 5 and 6. Tayo'y itinalaga sa pagkupkop upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kabutihan at ang Kanyang kalooban. It is all for the glory of our Lord, hindi para sa atin. Pinili ang isang mananampalataya hindi dahil sa kanyang mga kakayahan, sa kanyang mga katwiran, kundi para sa kalooban ng Ama. It is all going back to the glory of our Lord. Ganon din kung babasahin natin ang continue sa verse 11 and 12, ang sabi niya rin, sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga nung una pa ayon sa layuning gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. Again, it says in Ephesians, sinasabi ni Pablo, it's ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang pasya. It's all about God. So ito ang pagsasama-sama ng Kanyang layunin at ang Kanyang kabutihan. Ang pasyang na hindi bunga ng pangangailangan, ngunit ito ay ginagawa nagbigay ng may biyaya. So it is a blessing. It is grace. It is a biyaya na ipinagkaloob sa atin ngayon ng Panginoon kung ikaw ay hinirang, elected by God. Ang puntuho natin ngayon dito is, ang mabuting kalooban ay nagmumula lahat sa Panginoon. Ang panlabas na kadahilanan, ang mga ay pagsasalang-alang ay hindi dapat natin gawing basayan. It's not all our goodness because hindi tayo matuwid. Lahat ay nanggaling sa katwiran bago pa nilalang ang sanlibutan. So kung babasahin natin, ang Romans 9:11-12 is sinasabi niya ho dito is, sapagkat bagaman ang mga anak ay hindi isinilang at hindi pa nakakagawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layunin ay manatiling alinsunod sa pagpili na hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi doon sa tumatawag. Sinasabi ni Pablo sa mga Roma is, kahit yung mga batang hindi pa sinisilang, is nahirang na. Hindi pa sila nakakagawa ng anumang kabutihan. Hindi pa sila nagagawa ng anumang pagpili or nakakagawa ng kabutihan o ano pang kailangan nilang gawin, is ito ay para sa layunin, alinsunod sa kanyang pinili. It's already been itinakda na at hindi pa sa pamamagitan ng kanilang gawa. It's not on their actions. It's not on their works. Ito ay dahil sa kaluwalhatian ng Diyos. Ganon din ang sinasabi ng 2 Timothy
1-9, na siya ang ating nagligtas sa atin ay tumawag sa isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi sa kanyang sariling layunin at biyaya. So mga biyayang ito ay ang nagbibigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon. So ano ang ating maipagmamalaki ngayon? Ano ang ating mga kailangan ipakita sa ibang tao na tayo ay isang mananampalataya? Dahil ang lahat ng ating ang ating pananampalataya ay galing lahat sa Panginoon. Lahat ng ating mga ari-arian ay galing lahat sa Panginoon. So wala ho tayong maipagmamalaki. Pangalawa ho, it excludes the foreseen condition in man's cause of election. Kaya nga ho, maling isipin na pinili ka ng Diyos dahil may gagawin ka o mananampalataya ka o magsisisi ka. Okay? So mali nating isipin na pinili ka dahil alam ng Diyos is magsisisi ka. Actually, it's already been seen. Nakita na agad ng Panginoon sa iyo yun. So kailangan nating intindihin, ang sabi ni Charles Finley, the elect were chosen to salvation upon the condition of God's force so that He could secure their presence, faith, and final presence. Ang mga hinirang ay pinili para sa kaligtasan, sa condition na nakita ng Panginoon nung una pa. It's already been seen ng Panginoon ng mga yon. So hindi ibig sabihin na ikaw ay mananampalataya, ay pinili ka na ng Diyos. Hindi, alam na niya na mananampalataya ka, kaya pinipili ka na ng Diyos. Inelect ka na ng Diyos. So, kapag ito yung part na concept na madalas nating nakikita is kung bakit iniligtas ka ng Panginoon sa isang tiyak na kapahamakan, ang lagi nating naiisip is baka mayroong pang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. That is correct. But that's not the main cause. Bakit ka niligtas? Ang main cause is for His own glory, for His own purpose, para sa kanyang kaluwalhatian. Yes, we can think na meron pang gagawin ang Panginoon para sa atin, pero hindi dapat yun ang pinaka-core, pinaka-ugat ng ating pananampalataya. Pinili tayo ng Panginoon dahil para sa kanyang kaluwalhatian, hindi sa ating mga gagawin. Kasi kung ganun ang ating kaisipan, walang pagkakaiba that faith now is by works. Ang salvation is by works. Ang ibig sabihin naman, dahil ikaw ay mananampalataya, may gagawin ka ngayon. Nakita na ng Panginoon, nung una pa naman yan, kaya ka niligtas. So anong pagkakaiba natin na ang ating kaligtasan ay sa mabubuting gawa. Ang pagkakaiba lang is yun ay gagawin mo pa lamang. Foreseen. Okay? So we believe that salvation is by faith alone. Dahil lamang sa pananampalataya, hindi sa mga mabubuting gawa. Anong pagkakaiba ng foreseen is gagawin mo pa lamang. It will be done to you. Gagawin mo pa lang. So hindi natin nakikita ngayon na ang mga bagay na gagawin mong mabuti is parte ng plano ng Panginoon. Well, you can think about it, but ang pinaka-cost talaga nun ay ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Kaya ka niligtas. It's for His own glory. Kaya nga, ito ay tahasang itinatanggi ng Biblia sa condition ng forcing condition. Dahil sa pagpili, nabasa ho natin yon sa Romans 11:15-16. Ang sabi niya, sapagkat masasabi niya kay Moses ayon sa nagawa ng aking kinaawaan, ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Sabi ni Pablo. So, ang sabi ng Panginoon is, maawa ako sa aking mga kakaawaan at mahabag ako sa aking mga kahabagan. Regardless kung ano or sino ang kanyang tinutukoy. It's upon still the choice or ang pagpili, the option is coming from the Lord. Sabi ni Leon Morris is, unless we realize that in His dealings with Abraham, with Isaac and Ishmael, with Jacob and Esau, God acting in mercy, we cannot understand Paul. It is possible to look on those actions to find something that would be classified as justice. But if we concentrate on those things
we overlook God's mercy and we miss the trust of it. Sinasabi ngayon is maliban na maunawaan natin ang kanyang pakikitungo kay Abraham, kay Isaac at kay Ismael, ang Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang awa, sa kanyang habag sa kanila. Hindi natin lubos mauunawaan si Pablo ngayon hanggat hindi natin mauunawaan na ito ay makatarungan para sa Diyos. Ito ay makatarungan para sa Diyos. Ito ay katiyagan ng awa ng Diyos sa mga taong ito na wala sa ating mga mabubuting gawa kung bakit pinili ho tayo. Kung hindi ito ay galing sa habag at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya malinaw kay Pablo na kung ang kaligtasan ay ibabatay natin sa ating pagsisikap, sa ating kalooban, o sa ating mga gagawin pa lamang, okay, tayong lahat ay malaya sa hinaharap. So pwede nating isipin ngayon, pero hindi ganoon. Hindi ganoon ngayon. Ang kaligtasan ay nakasalalay lahat sa kalooban at awa ng ating Panginoong Diyos. Hindi sa mga nagawa mo na at sa mga gagawin mo pa. Kaya nga yun yung sinasabi ng unforeseen condition. Hindi dahil iniligtas ka dahil may gagawin ka pa. Part na ng plan ng Panginoon yun. Pero ang pinaka-root ng bakit ka iniligtas is para sa kanyang kaluwalhatian. At sinasalungat nito ang kaisipan ng diwa ng biyaya, sapagkat ang mga hinirang ay hindi karapat-dapat. Tandaan ho natin, lahat tayo ho, walang pagkakaiba ang mga mananampalataya at ang mga hindi mananampalataya sa katuwiran ng Diyos. Mababasa ho natin yon sa Matthew 11, 25-27 at 1 Corinthians 4, 25-31. Ang katangian ng mga hinirang ay nagpapakita ng walang anuman dahilan sa kanila upang piliin ng Diyos. Kaya nga ang mercy, ang sabi ng mercy, is ipinagkaloob sa iyo kahit hindi ka karapat-dapat. The grace and mercy is ipinagkaloob sa iyo even though you're not worthy saving. Yun ang sinasabi ngayon. Kaya nga, hindi ang elect ay nasa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Hindi dahil sa ating mga gawa. It says this, na kung mayroon mang anumang bagay sa makasalanan, ang nagdulot na nakaka-impluwensya sa pagpili ng Diyos, kung gayon, ang makasalanan mismo ay tunay na naging dahilan sa kanyang pagkakaiba sa iba. Ang ibig sabihin, kung ang isang elect or isang hinirang ay may gagawin pa dahil kaya siya hinirang, is anong pagkakaiba ngayon ng grace? Bakit ba ipinagkaloob sa amin ng grace? Walang saysay ang grace ngayon dahil may gagawin kang kabutihan, may gagawin ka pa, kaya ka pinili. Hindi ho ang sinasabi ng Biblia kung gano'n. Sinasabi ho niya mismo is dahil sa biyaya ng Diyos, ikaw ay pinili, ikaw ay hinirang. Hindi dahil may gagawin ka pang mabuti. Kasi lahat ko tayo ay hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi tayo lahat karapat-dapat na iligtas o piliin. Ang kagandahan ho nun is tayo dapat ay umasa sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Doon pumapasok ho ngayon. Kung gaano kalaki ang kasalanan, lalong lumalaki ang biyaya ng kaligtasan ng Diyos sa mga mananampalataya sa Kanya. Dahil hindi tayo karapat-dapat, ang biyaya ng Diyos ngayon is mas lalong lumalaganap. Kaya nga ho, lastly, ang biyayang tinanggap ng isang mananampalataya or Kristiyano ay bunga ng pagpili sa Kanya. Hindi kailanman ang sanhi nito. Hindi ka pinili ng Diyos upang gumawa ka ng mabuti. Okay? Pinili ka na ng Diyos dahil para sa Kanyang kaluwalhatian. At ang mga gagawin mong kabutihan ngayon ay ang mga bunga ng pagpili sa iyo ng Diyos. You are elected. You are saved. That's why you can do good things. Hindi ito sanhi. Dahil
hindi ka baliktaran. Dahil ikaw ay niligtas, gagawa ka ng mabuti. Ibig sabihin, may kaligtasan ka na. Ikaw ay pinili na, hinirang na ng ating Panginoon upang ngayon ang iyong mga gagawing mabuti ay bunga ng iyong pananampalataya sa kaligtasan ipinagkaloob niya sa iyo. So ang sabi ng Acts 13:48 is nang marinig ito ng mga hentil, nagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at ang sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Kaya nga ho, nung hindi tinanggap ng mga Israelita ang banal na ang ebanghelyo, naggalak ngayon ang mga hentil. Nung marinig nila ngayon na sila rin ay wala nang pagkakaiba sa mga hentil, sa mga Hebrews, sa mga Jews. Wala na silang pagkakaiba. That ang kaligtasan ay maaari nilang din matamasa. Ganon din ho tayo. Wala na tayong pagkakaiba sa mga Hudyo. Wala tayong pagkakaiba sa mga hentil. Ang kaligtasan ngayon ay apply to all. Kung sino lamang ang mananampalataya is nagkaroon ng kaluwalhatian. Nagpasalamat sila ngayon nung marinig nila meron silang pag-asa pa sa tiyak na kapahamakan. Hindi ba ito ay isang pag-asa sa atin? Pagpapaalala sa atin na sa ating mga, nung tayo ay nasa tiyak na kapahamakan, is meron na tayong pag-asa ngayon. Meron tayong kaligtasan dahil lahat po tayo, we deserve all the damnation. Lahat ng kaparusahan ay para sa atin. Ngunit dahil ngayon, nung marinig na natin ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, may pag-asa. May pag-asa ng kaligtasan. Hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ganon din ang sinasabi ng Ephesians chapter 1 verse 3 to 4. Purihin nawa ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesus na siyang nagpala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanyang bagong itinatag na sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Now, this is the gospel of our Lord Jesus Christ. That we deserve damnation, ang deserving natin is kamatayan, meron tayong pag-asa sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo upang ipakita na tayo ay banal sa harapan dahil sa katwiran ng kanyang anak. Kaya nga ho, ito ang sinasabi ni John Calvin, we shall never feel persuaded with the oath of our salvation flows from our free mercy of God's in its foundation until we made acquainted with the eternal election, the grace of God being illustrated by the contrast, that He does not adopt indiscriminately in the hope of salvation, but give to some what denies other. Hindi natin kailaman lubos na mauunawaan at mapapaniwalaan ang ating mga kaligtasan nang hindi natin nauunawaan na ang habag at ang biyaya ng Diyos ay ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Na pinagmulan nito ang hanggat hindi natin maunawaan na ang kanyang walang hanggang pagpili elect sa atin ay ang bunga ng ating kaligtasan sapagkat mas malinaw na hahayag ngayon dahil sa ating kasalanan mas pinapakita ang biyaya ng Diyos pamamagitan ng hindi natin ng ibang tao hindi pagtanggap sa mga ito, ang mga tumanggap o ang mga hinirang ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya malinaw na ang kawalan ng kaalaman tungkol sa prinsipyo ng hinirang ay mababawasan ang kaluwalhatian sa pagkaalam natin sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay sumisira sa ating pagpapakumbaba sa Kanya. Parang parati nating iisipin dahil madalas, lalo na kung matagal na ho tayo mananampalataya, is iisipin na ho natin, hinirang ako ng Panginoon. Hahamakin mo ngayon ang mga hindi pa nahirang. So mayroon kang paghamak. Parati mong iisipin, hindi pa kasi sila mananampalataya.
Hindi ba sila kasi nakakakilala sa Panginoon? Nagkakaroon ka ng pagmamataas sa iyong sarili. Kaya nga ho, ang sabi ng ating teksto kanina, anong ipagmamalaki mo? Ang lahat ng mga natatamasa mo ay galing sa Panginoon. Kaya kung kayo po ay hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, hilingin ho natin ang kanyang habag, ang kanyang biyaya, na maawa siya sa ating tunay na katayuan. Sa tulong ngayon ng Banal na Espiritu ay ipapakita ang kanyang ang tunay na katayuan dahil sa ating mga kasalanan. Dahil ang puot ng Diyos ay nasa atin. Tayo ay nasa tiyak na kapahamakan. Ikaw ay patungo ngayon sa impyerno. Ngunit sa biyaya ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos, ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak upang manampalataya ang mga makasalanan at tubusin ang kanyang kasalanan. Kaya idalangin po natin na sana pagkalooban tayo ng kaalaman, ng pangunawa sa kaligtasan ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sinasabi po ng Ebanghelyo, kailangan mong pagsisihan, makita ang iyong sarili, nasa ikaw ay nasa tiyak na kapahamakan, manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At lalong-lalo na, umasa lamang sa soberanong biyaya ng Diyos sa kaligtasan na iyong matatamasa. Kaya tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa biyayang ito. Nawa, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang aming sinasamba at umaasa sa iyong awa at biyaya para sa aming kaligtasan. Sa iyo lamang po kami nakadepende, Panginoon, upang ang aming mga buhay ay magkaroon ng walang hanggan, upang purihin ka, pasalamatan ka, at dakilain ka. Sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Actually, mahaba ho itong serye na ho na to. Isa lamang ho.